Nag-update kasi ang messenger eh. Hi guys! Akala nyo bumalik kami ng Taiwan, no? Hindi! Ito yung last day namin sa Taiwan at pinag-isipan ko nga na maigi kung i-upload ko ba ba to kasi medyo tinamaan ako ng katamaran. Alam niyo yun? Anyway, dahil nandito na, i-go na natin. I-tour ko kayo sandali dito sa pinag-check-in na namin na hotel dito sa Taipei. Ganito ang CR nila dito. Medyo maliit, pero okay naman, malinis at hindi ka maiilang magtawag sa inang kalikasan. Next natin puntahan itong shower room. Yes, nakaseparate yung shower room nila sa toilet. Ito, medyo malaki siya pero mababa ang ceiling. Pero okay lang kasi hindi naman tayo mga 6-footer. Kung napansin nyo, may mga bintana dito. Pero pwede nyo namang ibaba yung mga blinds dyan. Itong pinto na to, wala lang yan. Para may kinover lang sila dyan. At nandito yung palababo nila nakalagay sa labas ng shower room. At ayan ang blower. Lumampas muna kami. Total, bukas pa naman na madaling araw ang flight namin. At mamayang gabi pa kami aalis dito sa hotel. Ganito ang itsura sa labas ng hotel na pinag-check-in na namin. Actually, malapit lang to sa Taipei Main Station. Napag-desisyon na namin na mag-check-in na lang malapit dito sa Taipei Main Station para less hassle ang pagbiyahe namin mamayang gabi papuntang airport. Dito pala kami nag-check-in sa Smile Inn Hotel. Actually, maraming hotel sa building na yan at marami pa sa part na to. Kaya kung papasok kayo dito, sunod-sunod yan. Pero sa lahat ng tinignan namin, yung Smile Inn Hotel lang, yung medyo affordable lang ng kaunti. Kasi mas mura pa din yung pinag-check-in na naming hotel sa Ximending nung bagong dating kami dito. Pero okay lang kasi kailangan talaga namin ng malapit sa Taipei Main Station. Biruin mo, ayan lang yung Taipei Main Station, oh. At hindi mo na kailangan tumawid kasi ang entrance niya nandito na mismo. Akit ka lang ng kaunting hagdan tapos bababa ulit, pasok ka na sa Taipei Main Station. Pero syempre dahil may bata kami, mag-elevator kami at dito ang daan. Sulitin natin ang elevator at mahirap mag-akit panaog ng may bata. Hindi naman pwedeng paglakarin si Yumi at aabutin kami ng siyam-siyam. Hindi na rin naman kami nagdala ng pwede niyang sakyan kasi hindi rin naman yung sinasakyan. Anyway, nandito na kami sa loob ng Taipei Main Station at pupuntahan namin ang MRT. Kasi doon kami sasakay ng tren papunta sa pupuntahan namin. At dito kami galing kanina sa Shinkong Mitsukoshi. Kaya kung babalik kami sa hotel mamaya, ito ang hahanapin naming exit. Ayan. Nandito na kami sa entrance ng MRT at dito kami pupunta sa Tamsui Shinyi Line. At habang papunta nga kami dito ay si Yumi nawili sa ganito. Ay nako baby, mababalian ka sa pinaggagawa mo. So ito na nga, dahil sa Chiang Kai-shek ang gala namin ngayon, dito kami pupunta sa side na to. Ayan. Diyan kami mag-aabang para sumakay ng tren. Pero kung sakali naman na sa Tamsui kayo pupunta, dito kayo sa kabilang side ito. Nag-aantay na kami ng tren at gaya nga ng nasabi ko sa nakaraan kong video, basta MRT dito sa Taipei, mabilis ang datingan ng mga tren. May tren na nga dito pero bago kami sumakay, itong kapatid ko gusto pang i-flex yung kanyang t-shirt. Jordan daw yan. Napasabi na lang ako ng, ano naman. Kaya pumasok na lang kami ng tren at baka maiwanan pa kami. Nandito na kami sa loob ng tren at hindi na nga kami umupo kasi 2 station lang naman ay bababa na rin kami. A few minutes later. Nakababa na kami at sabi nga dito sa mga signage ay kung sa Chiang Kai-shek daw kayo ay dito lang kayo diretso at hindi dito, okay? Anyway, nagpresenta pala ang kapatid ko na siya daw muna ang magvi-video kaya sige, sabi ko, videohan mo ko habang naglalakad kami. Baka lang napapansin nyo, no? Kasi karamihan sa video namin, buhat namin si Yumi. Actually, masipag maglakad si Yumi. Ang problema lang kasi kung saan-saan siya pumupunta. Pagka ganito kasi nagagala at commute, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan paspasan ng lakad, kaya kailangan buhatin namin siya. O, diba? Nag-explain pa ako. Para lang din kasi may masabi ako. Kung napanood nyo nga yung mga nakaraang video ko sa gala namin dito sa Taiwan, alam nyo na napuntahan na namin to. Tulad nga na nasabi ko sa video na yon ay babalikan namin itong Chiang Kai-shek Memorial Hall. Bakit? O sige, ito, panoorin ulit natin. Flashback. Ito nga at ginabi na kami ng pagpunta rito. Ganito ang itsura niya sa gabi. Maganda naman, pero mas maganda to kung may liwanag pa ng araw. Gusto ko sana magtatakbo dito si Yumi, kaya lang basa ang sahig. Diba umulan at saka isa pa, tulog na rin siya. Kaya nagpicture na lang kami. Hindi ko alam kung babalikan namin to kasi maganda talaga to pag may liwanag pa. Saka gusto ko talagang dalhin dito si Yumi. Yung kising siya, syempre. Pangit din kasi ngayong araw at naulan. End of flashback. See, sa tono pa lang ng boses ko, mahalata mo ng dismayado ko noong mga panahon na yun. Though maganda naman siya kahit gabi, kaya lang iba pa rin talaga kapag may araw. Tingnan nyo naman. Bago pa kasi kami magpunta dito sa Taiwan, noong nagpaplano pa lang kami, sabi ko kasi sa sarili ko na dadalhin ko talaga dito si Yumi sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nakikinikinit ako na kasi na kapag binaba namin dito si Yumi, yung magtatatakbo siya. Kasi ang lawak talaga dito. At tama ako kasi nagtatakbo talaga siya. Buti na lang maganda ang panahon ngayon. Alam mo yung kung kailan
biglang pauwi na kami, saka pa umayos ang panahon. Kasi kung napanood yung mga nakaraang vlog ko dito sa Taiwan, ay nako, puro ulan. Anyway, umakit kami ng hagdan papuntang temple kasi dito nyo talaga makikita ang ganda ng lugar na to kapag nandito kayo sa taas. Ito ang entrance ng temple. Pwede kayong pumasok dyan pero wag lang kayong maingay. At sa isang banda, ang Yumi nyo may kausap ng Taiwanese. Akala mo nga na may nagkakaintindihan sila no. Anyway, ganito ang itsura dito sa taas. Makikita mo talaga itong buong lugar. At teka, may nasipat kami sa baba. Ano kaya yung pinagkakaumpukan nila doon? Siyempre, dahil mosa-mosa kami, binaba namin. At ito pala, ang pinapanood nila dito sa baba. Actually, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero feeling ko closing ceremony siya. Feeling ko lang ha. Pero in fairness, ang gagaling nila at karamihan nga sa mga nanonood ay nagvi-video din. Pero may isang bata dito, ayan, tulala. Hindi ko alam kung tulala ba o talagang siniseryoso niya ang panonood. Matagal din kami nanood dito ha, pero in fairness kay Yumi, nanonood din talaga siya. Medyo mabilis lang tong clip kasi naka-timelapse. Alangan naman, naku, abutin tayo dito ng siyam-siyam. Nung natapos na, nagpunta muna kami dito. Kasi maganda mag-picture dito, para ka nasa secret garden. Dahil nakapag-picture na kami at naikot na rin naman namin itong lugar, ay aalis na kami dito. Medyo hapon na rin kasi at limited lang ang oras namin, kaya kailangan na namin bumalik sa hotel. A few moments later. Hindi na nga ako nakapag-video no, kaya nandito na agad kami sa Taipei Main Station. Kabababa lang namin yan ng tren at dahil nga malapit lang ang Chiang Kai-shek dito, kaya mabilis lang ang naging biyahe namin. Pinuntahan namin itong parang bulletin na nakadikit sa wall kasi nakalagay dyan ang exit information para alam namin kung saan kami lalabas. O natandaan nyo ba yung exit na hanapin pagpabalik na kami ng hotel? Siyempre hindi no? Pero dito yon sa L5 at ang sabi nga dito ay mag-turn right daw tayo kaya sige, let's go! Pag turn namin ay nakita ulit namin itong L5 and this time may nakalagay na rin na Shinko Mitsukoshi na signage dito sa gilid. O, tanda nyo rin ba yan? Sinabi ko rin yan kanina, nahahanapin kapag pabalik na kami ng hotel. Anyway, ang gusto ko lang din naman sabihin ay as long as alam nyo kung saan kayo nanggaling, ay yun at yun lang din naman ang hahanapin yung exit para makalabas kayo sa tamang lugar. Hindi naman tayo maliligaw at sa dami ng direksyon dito, titingalain mo na lang. Dumaan mo na kami dito sa top-up machine ng Easy Card or Yoyo Card kung tawagin dito sa Taiwan. Naubusan kasi ng laman ng Easy Card ng kapatid ko, so kailangan namin mag-top up o mag-load para naman may pamasahe siya. Una, press yung language, pero since may translation na siya ng English, kaya press natin yung top up. Tapos, lagay natin yung card natin dito sa reader. Ayan. Lalabas sa screen yung information about sa card mo, kung magkano na lang yung remaining balance mo, kung kailan yung expiry date, at the same time, pwede ka na rin mag-insert ng pera. Either paper bills man yan o coins ay okay lang. Pag na-insert nyo na yung perang gusto nyong i-load, i-press nyo lang itong next. At huwag nyo munang tatanggalin ang card nyo hanggat hindi sinasabi ng machine. Please take your card. Pag nag-please take your card na yung machine, pwede mo nang kunin yung card mo at okay na yan. Kung gusto mo na lang ng resibo, i-press mo yung receipt sa screen at congrats! May pamasahe ka na. Balik kami sa paglalakad at eto pa rin kami. Sinusunod pa rin namin ang direksyon papunta sa exit ng M5. Sabi nga dito ay pataas daw ang Shinko Mitsukoshi. So meaning malapit na kami. At dahil may madadaan na kaming elevator dito, kaya nag-elevator na lang kami. Syempre kami pa ba? Basta may elevator, go lang ng go. Nakalabas na kami ng elevator at dito kami galing kanina sa Taipei Main Station. Halos ginabi na nga talaga kami. Kung kailan last day na namin dito, saka pa ang sarap gumala. Ang ganda kasi ng panahon ngayon at ang ganda rin dito sa gabi oh. Parang ang sarap pa mag-extend ng isang gabi no, pero hindi na pwede. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang ganda rin maglakad-lakad dito kasi buhay na buhay yung lugar dahil sa ilaw. Plus, ang dami pang pwedeng pagkainan. Sa tingin ko nga mas marami dito pwedeng kainan kaysa sa Shimendi. At pag pinasok nyo tong kanto na may McDonald's, buong halera yan, puro pagkain ng tinda. Pero kami, naghahanap kami ng pagkain na pwede kay Yumi kasi last meal na namin dito at uuwi na kami ng Pinas. Kaya dito kami napapunta sa Japanese dining. Located siya sa second floor. Halos tapat lang to ng McDonald's. Para sa amin, mura na dito kasi sa halagang 99 NT, meron ka ng hot pot or shabu-shabu. Meron pa silang ibang menu kaya malaya kang pumili kung anong gusto mo. Pero may service charge sila. Hindi ko lang matanda kung magkano, parang nasa 50 NT yata, ganun. Pagkatapos namin kumain ay umalis na rin kami kasi kailangan namin makabalik agad sa hotel. Katulad ng sinabi ko, yung kinainan namin ay tapat lang ng McDo at ito yung McDo. Sa tabi naman yan, yung hotel na pinag-i-stayan namin. 'Di ba? Very accessible sa lahat. Wow!
O saan ka pa? Baka ito na yung hinahanap mong hotel. Oo, ikaw na nanonood. Baka gusto mo rin mag-check-in dito. Go na! Nakasakay na kami ng elevator at sa 6th floor kami bababa kasi doon nakalocate ang Smile Inn Hotel. Paglabas nyo ng elevator ay makikita nyo agad itong reception area. Ganito ang itsura ng hallway nila. Para sa akin, ang klase niya tingnan. At alam nyo ba na ang room number nila ay makikita mo sa sinag ng ilaw? Paano yun? Ang bano lang, no? Pero ang galing din ng nakaisip nito. Ito, oh. Binidyohan ko na to kasi ito na yung room number namin. Buti na lang at medyo maaga-aga kami nakabalik dito sa hotel kasi kahit papaano, may oras pa kami para makapahinga at makapag-ayos ng mga bagay-bagay. Yun lang for today's vlog. Follow me on my Facebook page, Mommy's Vlog. Bye!